Kay ang yawa, hibaw mas mensahe sa Ginoo. Pero ang iyang problema, higit sa musunod. Una bisan pag iyang na dumog ang daghan kay mga sermon, bali walay impact sa iyang kinabuhi, kay wa man siya plano na iyang sundon ang gisulti sa Dios. Pero kita karong gabi kakaiba, amen? Wa ta mo anhi aron makakaton niyan hita para mausap. Praise God, amen. Mo na atong desire sa atong kasing-kasing. Muna karong gabi, let me discuss with you itong topic na to habang ako'y nag-devotion and asking the Lord God, ano bang mensahe mo para sa iyong mga anak? Then I started reading the Word, and God is beginning to speak to my spirit and into my heart and into my soul, and I come up with the subject for tonight. Stages to keeping ourselves always on fire for the Lord. Pwede bang basahon na to? Kusog, ready, go. Stages to keeping ourselves always on fire for the Lord. Kisa man nagbisara na. Nga kanang atong kalayo sa pag-alagad sa Dios, permi. Kadaghan kay problema nga akong nabati sa mga leaders, members, even mga pastors. Kining pag-sustain, di ko gusto sa word na sustain, kaya marag negative. Kini bang pagpadayon nga grabe kita ka init sa pag-alagad sa Dios. Nibati mo muna, amen? O nibati mo mo kalisod, unsaon na to pag-sustain ka ng kalayo, kanang inigmatan mo sa buntag na grabe, anointed ka kagihapon, amen? O, nabay ang struggle na nang inigmatan mo sa buntag, pas tinang layo as Ginoo. Sabi na kasi natin, sila ka-relate. Sila ka-relate kapag batas butag labihang layo as Ginoo. Inig-pray mo, mag-resort ka na angat sa kisame sa imong giapuan, di ba? So, mo niya atong struggle. Kung niya na, ang atong kalayo, kung dili nato ni siya ma-maintain, nga magbaga-baga perme, maka-apekto sa trabaho sa Dios. Kaya kining pagka-epektibo sa trabaho sa Dios, nagdepende ka na sa kalayo na niya sa itong kasing-kasing. O nga karong gabi, allow me to discuss nining mga punto para ang atong kalayo, perming magakalayo. Amen? Dili magakalayo. Ang kalayo nga atong nadawat sa Dios, perming magakalayo. Dili magakalayo. Amen? Hallelujah. Kanang atong passion, perming. Kanang urge sa pagpangabig, perming. Amen? Kisa may nagdesire na karong gabi. Kapag maulit nga kining mga butanga, nagapirme gakahinabo sa atong kinasuluran. Hallelujah, kanang gakalayo o nagadilaap ang atong kadasig sa pag-alagad sa Dios. Sige, ato na yung basihan ang atong scripture in the book of Leviticus chapter 6. Oh, bisa nakabasa sa Leviticus, sa iyo mabasa mo na Leviticus, parang bigit sa iyo, di ba? Pero kung imong tiyagaan pagbasa, grabe ang Dios na mensahe. Leviticus kapitulo 6. Then the Lord said to Moses, give Aaron and his sons the following instructions regarding the burnt offering. Everybody go, burnt offering. The burnt offering must be left on the altar until the next morning. And the fire on the altar must be kept burning all night. Sa may nagbisara na nga, hantod sa kadlawon ang imong kainit na agihapon. Nagbisara pa tayo, amen? Then pag-abot sa verse 10, in the morning, muli problema na ito, hindi ka buntag, di ba? Karon, grabing revival karon. Pero og mas buntag, unsa ka ha? In the morning, after the priest on duty has put on his official linen clothing and linen undergarments, he must clean out the ashes of the burnt offering and put them beside the altar. Unsa nakita sa pari matanes buntag? Mga abo. Amen. Hallelujah. Kuwitan mo tapat, kumusta pagmatanim mo? Napabay kalayo o abo na lang? Pagdating sa verse 11, then
he must take off these garments, change back into his regular clothes, and carry the ashes outside the camp to a place that is ceremonially clean. Meanwhile, the fire on the altar must be keep burning. It must never go out. Each morning, the priest will add fresh wood to the fire and arrange the burnt offering on it. And he will then burn the fat of the peace offerings on it. Remember, the fire must be keep burning on the altar at all times. It must never go out. Hallelujah, amen. Mayo man ang mag-ampo ka, Lord, kalayuhi ko. Sino nag-ampo na? Kalayuhi ko. Oo. Pero, naatay responsibility nga ang kalayo atong nadawat, atong atimanon. Palagpakan na po ang Diyos. Amen? Hallelujah. Muna na din sa istorya nga atong ibasa, napakasimpleng principle atong matutunan. Para ang kalayo, permi, ang unang principle is build your own daily altar. Sa may gusto nga ang kalayo, permi, simple principle, pinaka-basic, build your own daily altar. So kung imong basahon ang atong text, nasa na gitawag og burnt offering. Kana bang handog na susunugin. Kana siya, animal na siya. Hayop na siya. Oh, siguro karniro common. So kana mo igabuhaton sa nation of Israel. O maadto sila sa temple, dunay lugar dito nga ilang ihalat ang usa ka animal o ibutang ka na siya sa gitawag og altar o magsugod dayon dito ang pagsunog niini nga mga animal. Now mga kapatid, para gyud ang fire mupadayon o musustain kung atong itawid sa atong panahon kini, gikinahanglan kita nga magtukod og atong adlaw-adlaw nga mga altar. O gikinahanglan nga diha sa altar na yon ang burnt offering ibutang sa ibabaw o kana siya masunog hangtod sa kadlawon o kini kabuhaton sa nation of Israel usa kini ka preview sa gibuhat sa Dios sa cross. Amen. When I say preview sa Tagalog, silit lang ni siya. Ang gibuhat sa Israel nga moadto sa temple magsunog og animals, preview of what Christ has done on the cross. O tungod yana sa diyang nahimo na ni Christ ang paghalad sa ikaw galingon sa cross, dili na sa magpalansang dito. Kung imong itawid sa New Testament, ang atong mga altar, kung nga atong pagkatukuron, diin ikaw ibukan na sakripisyo. Ikaw na! Amen! Hindi na mo kapag di na animal sakripisyo, ikaw na. Una nga magtukod tag-altar. Siguro mangutana ka, uy, grabe kagastos ka din kasi magtukod matag-altar na kaisunan, dili literal ang isgudan. Sa panahon, ikaw mutawag sa Diyos, nagtukod kag imong altar. Amen? Sa panahon, ikaw musimba sa Diyos, nagtukod kag imong altar. Hallelujah! Amen po! Una nga, ang halad ay ang himo nito na ay altar, hibutang ang animal, o nagsunog, isunog ang animal, sunugod ginisa, kay mo instruction si Ginoo. Amen po mga kapatid? Nakita mo yung picture? Ikaw kini o ako. Hallelujah! Ngayon ang sunod na principle na ating matutunan dito. Di lang kay magtukod ang altar, human matukod is linger in your own altar of worship. Everybody go, linger in your own altar of worship. Mayo kayo manana kay altar. Pero ang pangutana, unsa ka ba kadugay sa imong altar na gitukod? Kuwitay mo kapan unsa ka kadugay. Gusto ka kalayo? Nagdepende kung unsa ka kadugay sa imong altar of worship. Oh, hallelujah, amen? Sa diyan ako nag-preach sa church, mga leaders, mga sabi siya, alam ko na. Bakit? Dumaan na kasi ako sa aking altar. Napadaan na po ako. Ilang minuto ka? Mga 3 minutos nakadaan ako sa aking altar. You cannot expect the fire
nga mo-explode sa imong kaugalingon na kinabuhi. Hangtod makakaton ka sa pagdugay sa altar na atong gituko. Amen? Huwitaw ko troon sa kakadugay. Amen? Hallelujah! Kung imong balikan ang atong gibasa, sa Tagalog may kay pagkasulti. Ang handog na susulugin ay malalagay sa ibabaw ng pinagsusulugan, sa ibabaw ng dambana, buong gabi hanggang umaga. Hallelujah! Unsa kadugay? Buong gabi